no? Tungkol dito. Ang DOLE, ayaw nila maging pantay-pantay yung hanggang sa probinsya. And I understand the reasons. You were telling us na yung basis ng pagbibigay ng isang wage order ay tatlo, ano? So yung tatlo yun, yung needs ng family, yung capacity of the employer, and then the socio-economic and development issues. Ngayon, yung unang-una, yung needs of the family at saka yung realidad na cost of living, tinatanong rin natin kasi kay Yusek Edilion dahil na nagugulanta ang Senado sa mga datos ninyo, yung mga 64 pesos sa pagkain isang araw. Paano ba to? Paano ba kayo nagko-compute dyan? At saka ano ba talaga ang difference? Kasi sabi ninyo, hindi naman masasabi na na maliit ang difference, malaki ang diferensya ng gastusin sa Metro Manila kesa sa probinsya. Pero pag hinahambing ko, ang layo naman sa minimum wage. So, tignan natin, baka may kahit generic data lang. Yes, Madam Chair. Thank you. What I can give you now is yung 2025 na poverty line natin. So, it ranges from a low 410 sa Soxcargen. Tapos ang pinakamataas, for a family of 5 to, daily. And then ang pinakamataas ay sa Central Luzon at 555 pesos per day. Sa NCR, nasa 545 siya. So kung ikukumpara... Ang sinasabi mo, sa probinsya, Central Luzon, mas mataas pa kesa sa NCR. Central Luzon, yes. Yes. Ang mas mababa yung nasa Mindanao na mga regions, especially Soxcargen. Soxcargen. 410. O kaya nga, tignan natin, ano yung Region 4A? Ang 4A ay 535. O kaya nga, dikit-dikit na sa Metro Manila yan. Pero ihambing nyo sa ginagawa ng ating mga Regional Wage Board. May kinatawan ba Regional Wage Board o si Miss C pa rin ang magsasalita sa Regional Wage Board? Ito nga yung sinasabi ko, hindi naman kalakihan na madja-justify. Dikit-dikit yung Central Luzon, Region 4A, NCR, dikit-dikit naman. Bakit yung NCR namamayagpag? Bakit ganun? Ayan napapailing, napalundag nga si Congressman kanina eh. Ma'am, yun hong mga indicators that we use for the 4 major categories would include, for example, the needs of workers and their families. We consider as part of the wage-related indicators, the CPI as mentioned earlier, yung inflation rate, yung purchasing power of the peso. Di ba binabatas nga ng administrasyon na bagsak na yung inflation, nasa 2 to 4% as desired by Central Bank. Kahit bilangin mo yung headline, kahit bilangin mo yung core, talagang bumagsak na ba't ganyan pa rin? Talagang hindi makatarungan. Ma'am, ang ibig sabihin po nun, pag bumagsak yung inflation, medyo stable po yung prices ng commodities po natin. Yun na nga, pero hindi naman nagbago yung inyong malaking pagitan mula sa NCR hanggang dito, dikit-dikit yung Central Luzon, 4A, di ba? Mas mataas pa nga yung Central Luzon kaysa sa NCR. Pero magkano lang ang kanilang minimum wage? Hindi ko maintindihan, very arbitrary yung setting ninyo ng minimum wage. Doon po kasi sa setting ng minimum wage, I understand that there are other factors, but shouldn't the core, shouldn't be the basic determinant be the cost of living? Because yun ang talagang tumatama sa tao eh. Yes, ma'am. As part of the needs of workers and their families. Hindi ba weighted itong 1, 2, 3 mo? Walang weight yan? Labo-labo yan? Meron po tayong ginagamit na iba-ibang formula to simulate the resulting potential increases. And the regional boards po. Nasa simulation para namang extrapolation rin yan sa eleksyon. Nakaka-nervous yata yung mga ganyan. Yung totoo, hindi talaga eh. So, parang nahihirapan kami doon. DTI, would you like to comment in as much as you're also part and parcel of the project? ASEC Ablan, please. Or, yes, ASEC Ablan. Di ba kasama rin kayo dyan sa mga wage board? Thank you very much, Madam Chair. Yes, the DTI's regional directors are members of these regional boards. Ayun na nga. Hindi ba
may input din kayo dyan. Nakikita ng DTI, kayo naglalagay ng mga SRP kasama ng DA. O di alam na alam ninyo yung mga presyo. Halimbawa sa Palawan, alam naman natin ang gasolina sa Palawan umabot ng 98 pesos. Samantalang sa Manila nasa 42. Sa Ilocos 30% higher ang gasolina sa amin. Di ba ninyo kinakalkula yan pag nagbibilang? Mas mura nga yung bigas at yung bawang sa amin. Pero yung gasolina di hamak na mataas. Alam mo yan, tagalawag ka eh. Tama, Madam Chair, kung makasingit po ako. Yan ang sinasabi ng mga tao nagreklamo po sa akin. Bakit mas mababa ang sweldo namin sa mga probinsya samantalang yung gasolina sa amin mas mataas at mas mura dyan sa Metro Manila? At alam naman natin yung gasolina is driving force sa economy natin. So yun dapat, it has to be put into the factor, especially yung DTI magbantay kayo. At saka isa pa, yung mga dilatang sardinas, kung ano yung presyo sa probinsya, ganun din ang presyo naman sa Metro Manila. Pag manood ka ng sini sa probinsya, pareho rin presyo dito sa Manila. Kumain ka sa SM, ganoon din man presyo ng mga pagkain doon. So dapat pina-factor inyo yon, DTI, at kayo nagbibigyan ng advice sa National Wage Board. O bilang bahagi, ASEC Ablan, hindi ba ninyo ini-input yan? Na eto nga, yung ibang regions, mas mataas pa pala sa NCR eh. Yes, Madam Chair. Our regional directors confer with their counterparts sa regional boards regarding the prices po of the basic goods and necessities po. Pero ba't ang layo-layo? Halos 700 ang Metro Manila. Nasa 400 pa lamang ang BARM. Nasa 500 pa lang ang Central Luzon. So, yun nga ang ibig namin maintindihan. Yung Central Luzon, mas mataas di hamak ang cost of living. Yung minimum wage nila, bagsak na bagsak. Bakit nagkakaganon? Ano ba formula ginagamit ninyong mahiwaga? Madam Chair, we give our listing to our counterparts in DepDev in the regions, and we defer to the DepDev counterpart there to... Kasasabi lang ng DepDev, hindi naman ninyo pinapakinggan pala. Mag-group chat kaya kayo. Baka sakali magkaintindihan. Nakakatawa kasi sinasabi nung isa na yun, sinabi na nga ni Yusek Edilion na hindi nagkakalayo yung tatlong region, yung Greater Manila. Pero ang layo talaga ng minimum wage. Kung nakaupo kayo sabay-sabay sa National Wage Board, bakit nagkakaganon? Ang masakit pa, Madam Chair, marami sa mga taga-probinsya dahil nalilitan sila sa kanilang sweldo, hindi kaya magbuhay ng pamilya, nagmamigrate sa Metro Manila. Pagdating sa Metro Manila, yun na nga, dumadami ng mga manggagawa na hindi na nakakalam ng trabaho, nagsasapalaran, minamalas, o kung makakuha man ng trabaho, below minimum naman. So bumabalik na ulit sa probinsya. So dapat, ang gawin natin, pag-aralan natin mabuti na baka pwedeng ipantay na lang kung ano sa Metro Manila, ganoon din sa probinsya, para yung mga taga-probinsya, hindi na kailangan pa magpuntahan din sa Manila. Ganun talaga kadalasan, Madam Chair, na interview ko sa programa ko. Galing ng Cebu, galing ng Bohol, umaalis doon or Davao, pupunta dito ng Metro Manila, magsasapalaran kasi napakalit ng sweldo, hindi raw enough para buhay yung pamilya. Walang trabaho. Pagdating dito, nakakuha sila ng trabaho, pero inapi naman sila dahil hindi na-implement ng DOLE, yung minimum wage doon natin. Or kung dumating man dito, wala ng trabaho, wala makita. Kaya overpopulated at Metro Manila ng mga gusto maghanap ng trabaho. So that has to be studied by you guys, mga experts dito pagdating sa labor. Yes, Senator Tulfo and Congressman Eli, ang nangyari, ang DOLE nagbigay ng paper, mabigat yung study nila, yung kapal-kapal, yari ito. Secretary, is there something we can do to align the realities of the cost of living on the ground versus the disparity, the enormous disparity between NCR and the provinces? Wala bang magawa yung DOLE yan? Dahil yun nga, yung National Wage Board, nasa ilalim naman ninyo, kayo naman ang chairman dyan, hindi ba dapat magkaisa yan at medyo maging makatarungan naman itong mga presyo natin? Is there anything? Yung close monitor din po ang mga ginagawa. Yung pong, kumbaga sa kung meron pong mga tinatawag na inspection results, iba-validate po namin ng separate na team. Para so, anong klaseng validation gagawin niyo po muna, Secretary Lagosma? Next time po, dahil hindi naman po kami pwedeng huminto lamang. Anong baba po? Sa proseso po na binabanggit ni na kanina, kung meron pong inspeksyon at hindi po kami masasabi natin na satisfied dun sa
Halimbawa po, merong mga nakakaabot na reklamo, pero ang resulta po ng inspection ay no violation finding. Ibabalidate po namin yan dahil maliwanag po na hindi siya tumutugma doon po sa mismong mga ikangay nagsasabi na mayroong mga paglabag sa mga umiral. Isa na lang po, Madam Chair. Sige, walang body worn camera. Siguro lahat ng mga inspector niyo mayroon namang cellphone. Pwede ba yung cellphone video? Meron po naman, meron po. Pati cellphone video na muna habang wala pa yung body worn camera. I-cellphone video yung pag-i-inspect niya. Tulad ng ginawa ko. Ako pumunta ako doon, may cellphone video ko, may camera. I-cellphone video yung kalagayan ng mga magagawa, yung workplace nila, tapos yung interview sa kanila, mag-sample ng interview mismo doon sa area. At po ng inyong mungkahi, amin pong isasaalang-alang seriously at tingnan namin kung paano po magpapatupad nang hindi naman po kami lalapag din sa mga karapatan ng mga tao na pwede pong maapektuhan. Okay, para magkaintindihan tayo, sana time-bound at measurable. Ano ang pangako natin? Para dito sa mga violations of labor standards, of minimum wages, and so on, kailan po gagawin ang random check, sabihin natin? Actually, ginagawa na po yan, Madam Chair. Siguro dapat lang po intensify po. At saka i-report siguro sa amin. Opo. Kasi nakakakaba yung walang budget yung DOLE. Maliit na nga, tatanggalin pa. Kami naman po ay laging tumitingin na doon sa... Maybe you can come back with a report, Secretary Ledesma. Kung meron kayong natuklasan, kung meron talagang nasisante sa trabaho, may napapalsik, para at least meron naman kaming konsuelo na may epekto naman ang sinabi ng Senado. Opo, ma'am. At saka measurable, ibig sabihin, may report, tapos time-bound, wag naman masyadong matagal kasi budget season na. Meron po kasi, ma'am. Kailan kaya? Siguro self-imposed deadline ng homework natin. Kung yun pong report na available na sa amin, siguro within a period of 1 week, siguro may submit po namin sa inyo. That's okay, Senator Tulfo? Pinabanggit po para may immediate result. Otherwise, puro haka-haka lang to. That is correct, Madam Chair. I agree with you totally. Sige, aabangan namin yan. Thank you very much, Secretary, for your immediate action, and we will await your report. Our committee secretary will follow up, pero mabilis naman ang DOL mag-submit. Yung ating labor representatives mula sa Congress, si Congressman Eli San Fernando, meron ka ring mga transition period